Good morning guys. Good morning YouTube. Nandito pa rin tayo sa Anaktubok Pass, Alaska, sa village namin. Time check, 1:00 ng tanghali, March 3. Ganda ng panahon ngayon kaya lumabas ako saglit para may pakita sa inyo yung kabilang side naman ng Anaktubok Pass. Kasi yung unang side na pinupuntahan natin, doon lang yun sa harap ng bahay namin, sa harap ng apartment, sa school, sa runway, at saka pupunta sa store, sa post office. Yan, doon tayo umikot. Ngayon subukan natin dito sa kabilang side naman, papuntang north, kung saan doon yung fire station. At papakita ko sa inyo yung fire station at ikot tayo papuntang klinik. Medyo malayo-layo pero subukan natin. Magandang panahon ngayon, positive ang ano ngayon, temperature, mga positive 19. Nandyan si Haring Araw, pakita ko sa inyo. Yan, yan siya. Mataas na yung dinadaanan niya ngayon, lampas na sa bundok. Diyan siya magsa-sunrise. Yan ang mag-sunrise niya. Doon siya magsa-sunset. Yan. Ang sunrise natin ngayon is 6:20 at magsa-sunset siya na ang sunrise natin is 8:12 at magsa-sunset siya ng 6:20 ng hapon. So yung daylight natin is mahaba na. Pahaba na ng pahaba ang ating daylight. So, pisa natin yung ikot natin. Pakita ko sa inyo yung fire station. Okay. Ikot tayo, punta tayo doon. Ayan. Tahimik lang tong village na to. As of 2004, according sa nabasa ko sa Google, ang population dito is nasa 300 katao. Mahigit ko lang 400. That is as of 2024. Ngayon, ewan ko kung baka umabot na 400. At titignan natin. Ito yung kabilang side. Ayan. Tuloy ang trabaho rito. Kahit maliit na village, maganda ang electricity rito. Walang brown out. Supply ng tubig, napakaganda rin. Mga maintenance system, napakaganda. Alagang-alaga, hindi pinababayaan. So, nandito tayo sa fire station ng Anaktubok Pass. Fire station. Ayan. Kahit maliit na village siya, mayroon siyang fire station, mayroon siyang police station, mayroon siyang health clinic, mayroong school. Ayan. So, kumpleto rito. Ayan. Fire station. Huwag mo muna tayong pumasok sa loob. Baka bawal pumasok. Ayan. Ayan. Mga gamit nila rito. Mga supplies pag pinapadala yan, nakatambak sa gilid. Ayan. Pag diretso natin yan doon, pwede natin puntahan yan. Kaya lang malayo. May river yan doon. Malayo yan, mga ilang kilometro. Next summer, bibisitahin natin yan. Mukhang may tinatrabaho sila. Ano nila? Public works, mga trucks nila sa gilid. Nakapalibot yan. Runway yung side na yan. Yan yung runway. May pa doon, parang planta. So pupuntahan natin yan. Okay, nandito yung power plant ng Anaktubok Pass. Tingnan natin. Dito siya. Yan yung mga bukid sa likod. Magandang panahon ngayon. Para temperature tayo. Konting hangin. Ayan. Naroon din siya kalamigan. So ito yung power plant. Yan lahat ongoing yung nagpapatakbo ng electricity natin dito. Yan. Yan yung power plant. Okay. Right. So, yeah. Tahimik nga lang dito. Walang bar, walang mall, walang palengke. So, challenging pag dito ka tumira. Challenging lalo na pag winter. Ang haba ng winter dito. 5 buwan mahigit ng winter dito. Indoors ka, walang tropa, kaya patibayan ang loob dito.
okay lang. Tulad ko, magwa 1 year na ako dito. Dumating ako dito actually last year, 2024 June. Binisita ko yung pamilya ko rito. Pumunta ako ng June. Dumaan muna kami doon sa kapatid ko sa Houston. Shoutout nga pala sa kapatid ko dyan sa Grand Prairie sa Houston. Gabi Duterte Jr. Dumaan muna kami ron. So officially dumating ako dito sa Anactubok Pass August na. Kaya pansin nyo yung mga video ko puro snow. Kasi nung dumating ako dito ano na yung wala na summer. Umpisa na yung snowfalls. Kaya papakita ko sa inyo yung transition natin ng Anactubok Pass mula sa ganitong surroundings, ganitong environment. Yan. Sasakyan natatabunan ng snow. Yung daan na yan. Well maintained din nga pala itong daan na to. Kasi binubuldos to nila, hinahawi sa gilid yung snow. Yan snow yan. Sa kalsada galing, hinahawi nila yan para safe pa rin yung mga kalsada. So dahan-dahan nating susundan tong mga pangyayari dito sa Anactubok Pass hanggang summer. So ngayon, subukan natin puntahan yung clinic. Malayo yung clinic mula dito sa fire station. Papuntang clinic malayo. Subukan natin kung kakayanin ng powers natin. So dito ako dumaan. Ito yung mga gamit ng ito. Yan sa gilid nakatambay. Malaki dito. Yan yung runway. Yan yung runway. Haba yan. Sa pansin nyo, ang ganda ng view ng bundok. Yan. Gagaling yung eroplano dyan, lalapag hanggang doon. So yan. So hopefully next month, March ngayon, sana paano na to, paganda na yung panahon, positive na tayo, mag-negative para naman tamaan tayo ng sikat ng araw. Ang challenge dito 5 months indoors, hindi ka walang araw. So kaya marunong ka, alam mo kung paano dalhin yung katawan mo para hindi ka tumaba, hindi ka nanghihina. So yun lang, workout ka lang sa loob ng bahay nyo, exercise, workout hanggat maaari, galaw-galaw. Ayan, kaliwanag yan. Ayan, isang bahay dito maganda, kulay blue. Ito yung kanilang Anactubok Pass Equipment Maintenance Facility. Ayan, maintenance nangyayari. Napakalinaw ngayon ang panahon. So sana ganito na to hanggang next month. So dito ako dumaan sa runway kasi malinaw na malinaw. Kita nyo yan. Maganda yan. Napakagandang tingnan yan. Runway natin. Mayroong flight dito, commercial flight, mga 9-seater na aeroplano galing Fairbanks. Araw-araw yan, twice a day, Monday to Friday.
Monday to Friday yung flight niya. Sabado half day, linggo wala. Depende sa panahon. Pag hindi magandang panahon, wala rin. Kaya dito napaka unpredictable lang panahon dito. So ngayon it's been 6 days na ganito siya. Sana tuloy-tuloy na. Makapag-exercise na tayo sa labas, outdoors, makapag-walking tulad ngayon. Summer ito, ano pang ano to, gaganda to mga view natin dito sa summer. Kamjun yan. So pasok tayo saglit sa runway. Pakita ko yung runway, yung airport dito. Wow, kita yan yung beauty, the beauty. Kung nandito kayo personal, mamamangha kayo sa sa view na makikita nyo. Yan o, tingnan nyo. Tingnan nyo naman yan. Napakagandang tanawin. $1 million view. Ano ito? Runway. Haba ito. Nakapalibot yung bundok. A village that is surrounded by mountains. Yeah. Hindi nakakapalan yung snow niya. Okay, so punta tayong clinic. Pakita ko lang sa inyo tsura ng clinic. Hindi tayo papasok sa loob, sa labas lang tayo, baka bawal pa. Okay, yung mga signage dito sa airport. Ayan. Ayan, okay. So guys, proceed tayo sa clinic. Pakita ko lang tapos balik lang tayo. Kung ganito pa rin kaganda yung panahon bukas or sa mga susunod na araw, try tayong pumunta doon sa may lake. May lake dito. Diretso yan, malayo-layo. Mga 3 to 4 kilometers. Tingnan natin kung kayanin natin. Tayo po na tayong clinic. So yan yung police department. Dinaanan natin dati to. Previous na video ko, nakita nyo yan. Pero ngayon iba. Nung nakaraang pinakita ko sa inyo yan, ang pangit ng panahon. Ayan, ayan ito siya. Yan yung store. Huwag lang tayong pumasok sa loob. Wala naman akong bibilhin. Next time na lang. Paulit lang ko sa inyo. Saka hindi pa natin alam, baka bawal pumasok yan. So yan yung store. So, diretso tayo ng konti para maikot natin at makikita natin yung clinic. Diretso tayo dyan, tapos kanan papuntang clinic. So ayan, ganda pa rin ang kahit saan ka lumingon, kita mo yung bundok. Ayan, kita mo siya, ang liwanag ngayon kasi mataas na si araw, lampas na siya sa bundok, kaya makikita mo siya all the way hanggang siya ay mag sunset doon. Okay.
Yan ang clinic, pag diretso natin yan. So try natin puntahan. So dito guys, may movement dyan. Huwag na natin kunan, baka bawal. So guys, ito yung clinic, Robert Bob Aguk Memorial Health Clinic. Yan, kung tayo pumasok sa loob, baka bawal pa. Yan, pakulan sa inyo. Okay, yan ang clinic, Robert P. Bob Aguk Memorial Health Clinic. Ito may bridge. Ito bridge, river to eh, na natuyo dahil winter. Yung bridge. Hello! Yan, bridge. Yung bridge. Yan, river to actually. So, pag dumiretso na yan, 2 or 3 to 4 kilometers, nandun yung lake. Pupuntahan natin yan pag maganda ng panahon. Okay, may oras tayo. Yan, so okay. So kahit pa paano, nakaikot tayo ng konti. Susunod, pagka-liwanag na ito, araw na. Hindi natin ito lahat. Pati yung basketball court. Meron yatang basketball court dito. Try natin puntahan din. So yan guys, kahit pa paano, nakaikot tayo na. Naikot natin ang saglit mga lugar dito. Gumanda-ganda pa. Punta natin yung lake, malayo-layo, pero yun natin, challenge pa, 10,000 steps. Yun yung mga bahay-bahay nila dito. Simple lang. Yan. Pero kayang-kaya nyan yung pinakamalamig na panahon dito. Kayang-kaya. Dito, kaya di ba masura nila sa garbage bin dito. May schedule ng koleksyon niya araw-araw. Nag-uulek na yan. Para sa akin, although matindi yung challenge ng kung galing tayo sa isang tropical country, tapos napunta tayo rito sa ganitong lugar, napakalaking challenge. Paano mo i-handle? Galing ka sa isang tropical na bansa, dadaling ka rito, sanay ka sa lugar na maingay, maraming tao, maraming malls, maraming bar, may mga inuman. Pagdating mo dito, wala. Hirap. Okay lang. Masusubok mo yung stress mo talaga. Naka-experience ka ng ganito. So yan. Yes, araw-araw. Actually, hindi na siya ganong malamig. Konti na lang. Parang ano ka na lang. Bagyo. Parang bagyo. Daming panahon kami sa bagyo. Pero hindi nakagaya no. Mga nakaraang buwan. You can see yun lang nila. So sa next video kung ganito pa rin, dito pa rin tayo sa Nagsibog Pass. Hindi natin yung may itsura niya, dandahan lang hanggang sa yan, mawala na yung mga snow na yan. Papalit dyan ay yung mga bulaklak, mga puno dyan. O yan, puno na ano yan. Tingnan natin yan kung may itsura niyan pag summer. So, ito na siya. Kita na natin yung school. Village. Ito yung malaking challenge pagka-lake dito.
Lalakarin po lang. Ano yun natin? Puntahan natin yan. Medyo maganda na yun. So there you go mga ka-village. Mission accomplished tayo ngayon. Naikot natin yung let's say half ng village. Yan, may dumating na aeroplano. Ang ganda sana ng puntahan sa airport. Mapakita ko sa inyo yung pagland ng aeroplano, pero next time pakita ko sa inyo sa airport yung pagland ng aeroplano. So hanggang dito muna tayo. Hanggang sa susunod na video ko, stay tuned lang kayo sa channel ko, Joel Duterte 3 aka Music and Travel. Bisitahin nyo ako rito at bisitahin nyo na rin yung Facebook page ko, Village TV. And shout out time, shout out sa mga subscribers ko. Thank you sa pag-subscribe nyo sa YouTube channel ko. Sa mga tropa ko, mga tropa ko sa barko, kay si Mangyan, kay J. Mark Pupuli, kay Chief Steward Maki Loyola, kay Mark, kay kay Alejandro Gabinete. Meron kasi nitong nangungulit, pakita ko sa inyo kung sino itong nangungulit. Oh, dalawang yan, ha, ulit nyo ha. So guys, thank you. So subscribe kayo sa YouTube channel ko, Joel Duterte 3 Music and Travel. At sa Facebook, sama nyo na rin yung Facebook page ko, Village TV. Hanggang sa susunod, thank you very much sa inyo lahat. Ingat tayong lahat. God bless.